Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa Makina Kabanata 208 hanggang 213 nagpapatuloy. Pinaalam ni Kelly na pwede nang mapanood ang laman ng USB sa YouTube. Binuksan niya ang TV screen kasalukuyan nagsasalita ang Prime Minister ng Bagong Roma Union. Pinaalam nito sa buong mundo pati sila ay napasok na ng virus. Ang Bagong Roma ay bumagsak na daw, magiging aswang na rin siya, kaya humingi siya ng patawad sa buong mundo. Hindi daw nito alam saan mga bansa ang tinamaan ng virus, pero may plano daw ang samahan ng New York at Bagong Roma. Pagkatapos daw ng isang buwan magpapakawala sila ng nuclear bomba, naglalaman ng nano-devo uring worms sa buong mundo. Kakainin nito lahat ng bakal para daw bumalik sa dati ang lahat panahon ni Eva at Adan, at kinagat siya ng aswang sa likod sabay nawala ng signal. Ito na daw ang katapusan ng lahat. Parang balak daw sirain ng Bagong Roma ang mundo dahil sa maraming aswang. Pag nawala ang bakal, wala nang panlaban ang mga tao. Pagkatapos daw mabigo si Zeng Chang sa Tambaloslo sa pagkuha ng mutant na halaman, gumawa agad ito ng pangontra laban sa mga insekto. Lahat daw ng parte ng bahay ni Lolo ay gawa sa bakal, sabay may lumabas na bagong misyon. Kailangan daw nitong malagpasan ang paparating na sakuna. Wala na daw ibang paraan, kailangan niyang bumisita kay Liu Jie para makakuha ng mutated alloy. Naghanda ng mga gagamitin si Liu Ping sa darating na laban nito at nag-meeting sila isang buwan mula ngayon. Magpapasabog ng lagim ang Bagong Roma gamit ang nano-devo uring worms. Babagsak daw ang technology, masisira ang mga syudad, wala nang panlaban ang mga tao sa aswang. Nagulat sila lahat sa narinig na chismis. Mga baliw at adik daw sila. Bumagsak ang Bagong Roma at New York, gusto nilang isama ang buong mundo. Ngayon ang kalaban nila na si Zeng Chang sa Tambaloslos ay naghahanda na kailangan din nilang maghanda. May paraan daw ang ating bida para may salba ang bahay ni Lolo. Iniisip nito na makikipagtalo siya kay Liu Jie. Hindi siya mahinang nilalang. Kailangan niyang makakuha ng maraming mutated alloy para sa bahay ni Lolo. Kailangan niya lang pagsilbihan si Asawako at makukuha na nito ang gusto niya. At ang bahay ni Lolo ang matitira na magiging puwersa ng buong sambayanan Filipino. Naghanda na ito paalis papunta sa dalawang lugar na bibisitahin niya. Siya nagtungo sa sentro ng Metro Manila kung saan nakatira si Scarlet Queen. Ngayon niya lang napansin ang buong lugar puro pula ang kulay. Ito daw ang pinakamataas na building sa sentro ng Manila kung saan nakatira si Auntie Lee at kinalalagyan ng portal. Kakaunti lang daw ang mga aswang sa paligid. Hindi daw siya magpapatalo kay Zeng Chang sa Tambaloslos, sabay may dumating. Si Auntie Lee Scarlet Queen, isang disaster level na mutant reyna ng mga dugo. Kinakabahan na si Liu Ping dahil napakalakas ng aura nito habang tumatawa. Parang hindi daw maganda ang araw nito, sabay naglabas ng regalo si Liu Ping. May dala siyang maliit na laptop. Nanunood si Scarlet Queen ng Korean love story habang minamasahe ng ating bida. Tuwang-tuwa si Liu Ping dahil isang araw at kalahati na nanunood parent si Auntie dahil marami itong episode. Matatapos na daw ang 2 araw na trabaho nito at makakapag-out na siya. Nagulat ang ating bida dahil sinira nito ang laptop dahil hindi niya nagustuhan ang drama. Hindi na alam ni Liu Ping kung anong gagawin niya dahil tinutuyo na ito. Sinalo nito ang lahat ng galit ni Scarlet Queen kaya wala nang lakas si Liu Ping maglakad. Niregaluhan siya ni Auntie ng S-level na pulang diamond, napakamahal nito sa world market. Sobrang saya ng ating bida dahil ngayon lang ito nakahawak ng S-rank na bagay. Susubukan niya daw ito mamaya sa bahay. Bawat linggo daw ay bibigyan niya ng pulang diamond si Liu Ping bilang sahod nito. Kunwari ay hindi siya natutuwa. Napakabait daw ni Auntie Lee, alam nito kung anong kailangan ng ating bida, at niyakap niya ito tanda ng pasasalamat. Naiisip ni Liu Ping na yayaman siya dito, sabay pinisil ni Auntie Lee ang makapal na mukha nito. Pagsapit ng linggo sa kagubatan naman siya pumunta. Ubos na daw ang lakas niya sa 2 araw na trabaho, tapos mayroon pang isa. Nagulat siya dahil nakalagay ang portal sa isang malawak at malaking lugar. Ang buong lugar daw ay gawa sa halaman at may tumawag sa kanyang pogi. Nanliit ang ating bida, kanina pa daw siya hinihintay nito. Tinalian nito ang ating bida. Kailangan daw muna nilang mag-usap. Kailangan daw malaman ng ating bida kung ilan ang kaya nitong ibigay na mutant alloy. Tumawa si Liu Jie, ang buong kagubatan daw ay kayang makapagbigay ng mutated alloy. Sinugatan nito yung isang puno at naglabas ng mutated juice alloy, kaya daw niyang makapagbigay ng 1 dosenang Tony Lode kada araw. Masaya na daw ang ating bida. Kailangan daw ng ilang Tony Lode ni Liu Ping nito. Pumayag naman si Liu Jie sa kasunduan nila. Pinangaralan siya ni Liu Ping ng mga malalalim na salita na hindi nito alam. May dalang regalo sa kanya ang ating bida. Isang salamin na virtual games. Handa na daw nitong maranasan ang surpresa ni Liu Ping. Ginamit na nito ang remote control. Napakaganda raw ang larong ito. Kinabukasan tapos na ang trabaho nito, makakapag-out na siya, sabay hinawakan siya ni Liu Jie. Gustong magpaliwanag ng ating bida. Magpapasalamat lang pala ito dahil gumanda ang pakiramdam nito.
Hindi daw inaasahan ni Liu Ping na magugustuhan daw niya ito, kakaiba daw ito, unang beses din niya ito maranasan. Nilabas na ni Liu Jie ang inipon nitong mutant alloy at natapos na ang misyon nito sa pagkuha ng mutated alloy. Iniisip ng ating bida na malaki ang kailangan niya ng mutated alloy dahil buong bahay ni Lolo at mga baril kagamitan. Kung kulang pa daw ito, kailangan mag-overtime ni Liu Ping para madagdagan ang ayuda na matatanggap nito. Nakabalik na sa bahay ni Lolo si Liu Ping at pagod na pagod ito dahil sa 3 araw na diretsyong trabaho plus overtime. Kailangan na daw niyang magpahinga dahil wala na itong lakas. 3 araw daw siya matutulog para mabawi ang lakas nito bago niya ay upgrade ang bahay. Malungkot siyang pinagmamasdan ng 2 jowa niya, malaki daw ang naging sakripisyo nito. Sinabi ni Lee Sin pinahirapan daw nila ito. Kailangan daw nilang makaganti, nagsabi si Valkyrie, wag daw silang maangas dahil malakas ang 2 bossing, pati siya ay hindi kaya ang isang atake nila. Dahil hindi nila kayang labanan ito, tutulungan na lang nila ang ating bida makabawi ng lakas. Sinimulan na ni Liu Ping ang pag-upgrade ng lahat para bukas tapos na ito. Mayroon na rin siyang energy core para sa 1 taon at may sapat silang ayuda na 350 sa bawat buntis. Kapag natapos na daw ang paggawaan ng sasakyan, makakakuha na siyang ng 1,000 tao, mababakunahan at booster ang bahay ni Lolo, ang magiging ikalawang pinakamalakas na puwersa sa buong Metro Manila, pero kailangan pa niyang makahanap ng malakas na mga sandatang pandigma. Binisita siya ni Kelly at Lee Sin, tutulungan daw nila ito. Alam daw nila ang naging sakripisyo nito, makuha lang ang mutated alloy sa kamay ng 2 bossing. Sinabi ni Kelly na naipadala na ang ayuda sa Subway Clan at sa dami ng 10,000 tao matatagalan ito dumating sa bahay ni Lolo gamit ang portal dahil sa masyado silang marami. Nagsabi naman si System tapos na daw ang paggawaan ng sasakyan nito na daw ang solusyon, sabi ni Liu Ping. Samantala nagyabang si Obi dahil may sarili siyang sports car na Volkswagen, hahanga daw sa kanya ang ating bida dahil ito ang pinakamabilis na sasakyan sa bahay. Kapag na-remodel ni Liu Ping gamit ang kakayahan nito, nagulat si Obi, narinig niya tapos na ang paggawaan ng sasakyan at gumagawa na ito ng sasakyan. Pinuntahan nila ito. Muntikan ng ma-hit and run si Obi dahil paharang-harang ito sa daan. Nagulat sila sa mga bagong gawang sasakyan, napakabilis daw nito, walang panama ang bulok niyang Volkswagen, na maretis nila kay Sexy Terry Sara na ginawa daw ito para mapabilis ang paghahakot ng mga taong flying voters. Sa ngayon limitado pa lang ang mga sasakyan na nagagawa nila. Nag-request naman si Lee Sin sa kanya gawa ng isang Lamborghini, pumayag naman ang ating bida. Pagkatapos maligo bumalik na sa tulugan ng ating bida. Bumisita sa kanya si Valkyrie, palalakasin daw niya ito. Kaya sumali na ito sa bahay ni Lolo para maging malakas. Ginamit na ni Liu Ping ang kanyang kakayahan para mabago si Valkyrie at ginawa niya rin ito ng matitibay na sandata panlaban na pinalakas ng mutated alloy. Napatanong na lang ang ating bida anong klaseng nilalang daw ito. Dahil sa makabagong kagamitan, tumaas ang antas ng lakas ni Valkyrie, isa na siyang abyssal level mutant. Tiningnan niya ang biodata ni Valkyrie at nagulat siya sa nalaman, kahanga-hanga daw ito, 2 na ang abyssal level sa bahay ni Lolo. Kung nagkataon na makalaban ng Lord level mutant ito ay mananalo si Valkyrie, paprotektahan daw siya nito. Sinabi ni Liu Ping na alagaan ni Valkyrie ang sariling kalusugan at yun bagong nalagay sa memory niya. Napagod ang ating bida sa pag-upgrade kay Valkyrie, sabay tiningnan niya ang kanyang biodata. Kailangan daw magpalakas ulit ang ating bida para sa paghahanda sa darating na sakuna. Dinagdagan niya ng 6 na puntos ang kanyang lakas at tibay ng katawan at ang science, pati na rin ang pagiging panday nito para magbago ang kanyang kakayahan. Nagulat siya dahil biglang kumislap ang kanyang noo dahil nakatanggap siya ng bagong kaalaman. Ang buong katawan daw nito ay mababalot ng mutant alloy, lalo pa siyang lalakas. Iniisip ni Liu Ping na magiging kagaya niya si Iron Man ng Avengers. Kaya tinawag niya ang maliit na robot para i-upgrade ito katulad sa bagong kakayahan na natuklasan niya. Natapos na ito parang isang malita lang, kaya susubukan niya na ito. Nag-transform na ang ating bida parang Power Ranger, lalo siyang naging maangas at malupit, bagay na bagay daw sa kanya. Sa kabilang banda naman, sa lugar na sakop ng bahay ni Lolo, pinagkukuhanan ng mantika, ang mga teacher at mga estudyante nito, si Saitama at kapatid niya, may dala silang galon paglalagyan ng mantika. Tuwang-tuwa sila habang nagtatrabaho, ito na daw ang pinakahuli. Nagulat yung gwardya sa taas, sinabi niya na may paparating na maraming aswang, kailangan daw malaman sa bahay ni Lolo. Napapaligiran na daw sila ng maraming aswang, tumawag na daw sila ng backup habang umatras sa warehouse. Natarante yung mga netizen, nag-warning naman si System na may mga aswang papalusob sa bahay ni Lolo. Kakaiba daw, sabi ni Zhang Yu, pang-4 na beses na silang inatake ng aswang sa loob ng 1 buwan lang. Nag-utos naman si Long Suwan kay Sexy Terry Sara na pabalaykan ng mga netizen sa loob ng bahay. Madali naman pumasok ang mga netizen sa bahay ni Lolo pagkarinig nila na may mga aswang nalulusob.
Nakapasok na daw ang lahat maliban sa nasa warehouse na 5 kilometro ang layo inabutan sila kailangan silang sunduin ni Long Suwan kalahating oras ang biyahe papunta dun. At dito nagtatapos ang Kabanata 208 hanggang 213. Maraming salamat po sa panunood nyo mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.